po sa inyo. Pwede ko bang malaman po, Sir Christian, yung sekta po ninyo, sir? Church of Christ. Bisaya lang ta, sir. Sige. Church of Christ nga unsa, sir? Daghang Church of Christ God? Church of Christ under Restoration Movement. Maayong gabi, sir. Okay. So wala kay kalabutan sa Iglesia ni Cristo ni Manalo? Wala. Kay 1904, membro si Manalo. Kaya. Okay. So, buot ipasabot. Pareho ra mo Church of Christ, pero wala mo magkasinabot. Wala. Kay, ano sila, nagtuo sila sa Kristo nga tao na dili Diyos. So, mo lagi. Puro lagi. So, buot pasabot di ay nga ang word. Ang word ipasabot di ay, ang word Church of Christ is dili na siya basihan nga tinuod na ka. Kaya na ay nagdalag Church of Christ pero di tinuod. Tama ba? Ang Church of Christ sa Biblia is descriptive term. Yes, dili na kung punto. Ang punto nako ba kini ba? So di day basihan nga kumo nagdala kag Church of Christ tinuod na ka. Kay naa may nagdala Church of Christ hindi tinuod. Tama ba ko? Oh, tama. May mga organ, may mga registered sa Security of Exchange Commission. Okay, sige. Unsa may ako ang maalagad nimo, sir? Mangutana lang ko nga kay ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana nag-claim sa Mateo 16:18. Dili lang kay nag-claim, nami ebidensya sa kasaysayan. Na kanang iglesia maoro ng iglesia nga nag-exist. Gikan sa first century di until now. So pasabot, sir, na tukod ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana sa wala pa ang kamatayon, sumala sa Mateo 16:18. Yes, mo tong tawag ining foundation niya, pero ang inauguration niya katon the birthday of the church mo to sa panahon sa Pentecostes. Dili, sir. Ang pagkatukod sa Iglesia Katolika Apostolika Romana before cross, before death ni Christ sa cross o after death? Ang foundation gani before the death. Nga naman kisa may matukod ana tawag anang patay ng Kristo. So before the death of our Lord, yung katong tinatawag foundation, pero naman siya gitawag inauguration, katong completion niya. Inauguration. Kay after the foundation na completion. After the completion na inauguration. Completion katong niingon siya natapos na. Inauguration katong pagkunsad sa Espiritu Santo nga gi-consider simbang Katolika the birthday of the church. So, kinsay nagpangalan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Officially? Itong official name? Ulahira kaayo, pero yung descriptive name niya, yung descriptive name niya ginamit na siya first century pa, second, third and fourth century. So katong descriptive name niya sa 1st, 2nd, and 3rd century mo ito gihimong official name ni atong First Vatican Council 1870. Pero nga nagpasabot nga diha pag-official mo pipagawa sa Iglesia Katolika, dili naa nang daan before paginganlan. Si kinsa ang nagpangalan ana, sir? Ang simbahang Katolika sa First Vatican Council ang konsilyo mismo. I mean kinsa nga either bishop ba or si kinsa nga member sa Iglesia? No, ang konsilyo mismo nga gipanguluhan sa gitawag og Santo Papa. Council of First Vatican Council. Council of? First Vatican Council nga. Unsa na tuiga, sir? 1869-1870. Palihog na ko klaro, sir? Ha? Palihog ko klaro sa tuiga. Ang Santo Papa sa Roma ang nag-approve nga himuong official name ang dati descriptive name, One Holy Catholic and Apostolic Church nga gigamit sa 1st, 2nd, and 3rd to 4th century, gi-approve ni Papa Pio IX ni adtong First Vatican Council 1870 nga himuon ang official name. So, supak na dito sa buhat 412, sir, nga wala na ilain nga pangalan. Ay, refer man na dito sa otoridad ni Kristo. Dili man na refer sa ngalan sa Iglesia. Yes, sir. Descriptive term gani, sir, ang church kang Kristo. Ay, yes, kang Kristo nga simbahan, pero wa man ingon si Kristo nga ang iyang simbahan nganlan sa iyang pangalan. Wala, dili nga na, sir. Ang pasabot nako nga ang lawas ni Kristo mao ang church. So sama nimo ikaw ang nanag-iya sa imong lawas. Yes, pero ang akong pangalan RJ. Dili kay ang akong lawas ang pangalan niya kay pangalan ni RJ dili. Dili I mean, sir, ang pasabot nako is kang Kristo ang church
mao siya bali ang church mao ang lawas ni Kristo. Yes, Ephesians chapter 5 verse 3 and Colossians chapter 1 verse 18. Ang Church of Christ dili siya pangalan kundi descriptive term. Dili magyud siya tawag ining proper name. Dili gyud siya matawag siya descriptive name. Ngano man kay ang meaning ana the church from Christ or the church founded by Christ, man Church of Christ. Pero dili na siyang official name kay never ang mga apostol o never si Kristo nga niingon nga mao ni ang official name sa akong iglesia. Wala. Dili. Kung wala nagpangalan sir ang apostoles, nganong gipanganlan man sa Santo Papa nga iglesia katolika apostolika romana? Daghan naman kay mga squatter. Mo nang gitutuluhan gid siya. Naagigibot ang situlo nga kining tinuod nga iglesia ang pangalan ani One Holy Catholic and Apostolic Church. Ngano man kay ana manggong iglesia ha manggod Mr. Christian is wala dili magud matter sila ang pangalan for the first 1,000 years kay wala may mga sekta nga nag-ilog-ilog anang simbahang Kristo. So ginganlan na siya officially pagka 1870 ngano man kay kana nga panahon ni kuyanap ang mga Protestante nag-angkon-angkon nga sila for Church of Christ. When nagikaw simbang Katolika nga kan tinuod nga Church of Christ, mao na tong iglesia gitukod ni sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So nagpasabot sir nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana dili na ang iglesia sa Biblia. Ay mao mao nang iglesia ha kay ingon si Kristo et forte inferenon prevalebant adversus iam. Bisan ang nanghaan sa impierno dili makabuntog niini. So from the time of the foundation until now kanang iglesia ha existido. Nya wala iglesia existido. Gikan kan Kristo hangtod karon. Moro na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Good evening po sa inyo, sir. Good evening po sa inyo. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo, sir? Magtanong po ako, Pro, sino? Sige po. Sige po. At magsisikapan ko pong sumagot sa tanong po ninyo. Sige po. No problem. Sabi mo kasi kanina na ang Iglesia Katolika Romana ay tinayo ni Kristo ayon sa Biblia. Di ba? Sabi mo kanina. Biblia at standard na referensya po. So, yun palang sinabi mo kanina, bro, na ang Iglesia Katolika Romana, ginamit mo Mateo 16:18 eh. Saan ba banda sa Mateo 16? Okay, bro. Kaya. Saan ba banda sa Mateo 16:18 na nagsabi si Kristo na ang itinayo kong iglesia ay Iglesia Katolika Romana? Saan banda doon? Ang sinabi ko po kanina, klarong-klaro po yun, hindi po nagkatag ng pangalan si Kristo mismo sa kanyang iglesia. Hindi po niya binigyan ng pangalan ng kanyang iglesia kasi nandyan po kayo ng mga squatters ng pananampalataya. Number 2, pero mapapatunayan natin na meron po siyang talagang itinatag at ang iglesia ito existido sa lahat ng panahon. Nang sinabi po niya, et forte inferenon prevalebant adversus iam. So sa makatwid, itong iglesia ito existido sa lahat ng panahon from the time of the apostles until now, nandyan po yung iglesia. At wala pong ibang iglesia na existido sa lahat ng panahon maliban lamang po sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ano bro? Next. Kung walang pangalan, bakit? Okay. Kuha kita. So kung walang pangalan yan, bakit sa inyo may pangalan? Bakit po? Kasi mas mauna po kasi yung institution kaysa sa pangalan eh. O for example, yung Pilipinas, mas nauna yung mga pulo kaysa sa pangalan. Mas nauna po yung mga pulo ng Pilipinas, late na po yung dumating yung pangalan ng pinangalanan po niya itong bansang Pilipinas. Same po sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Late na po yung pangalan, bakit po? Kasi for the first 1,000 years, iisa lang po kasi yung iglesia na nag-exist sa lahat ng panahon. Iglesia Katolika lang po for the first 1,000 years. So no need na maglagay po sa Biblia ng pangalan. And at the same time, again, hindi po pinangalan ng Panginoon si Kristo po yan kasi alam po niya na darating ang panahon, nandyan po kayo na aangkin sa iglesia ang kanyang itinatag. Okay. Tanong bro, kailan ba, anong pitsa ba pinapangalanan ang iglesia na yan? Kailan ba lumabas ang Iglesia Katolika Romana? Kailan ba? Actually, nire-recite na po by creed yung word na Iglesia Katolika for the first century. For example, yung Apostles' Creed. I believe in the Holy Catholic Church. Pagkatapos sa 3rd century, after the Council of Nicaea, one Holy Catholic and Apostolic Church. Sa 4th century, sa panahon ni St. Athanasius, one Holy Catholic and Apostolic Church. Then,
It was finally approved na magiging siyang official name ng Iglesia Katolika sa First Vatican Council ng 1869-1870.